guys! Welcome back to our channel again. So for today's episode, we're gonna talk about one of the subjects in college, specifically in business management, which is science, technology, and society. Yes, you've heard it right. Science, technology, and society. So we've all known how essential science and technology nowadays. So as we go on, we will going to conduct an interview to some people kung ano nga ba yung epekto ng science and technology sa kanila. So, ano ba ang hinihintay nyo? Let's go! So hi guys! So I am with Jaisel Cabucos. She's actually my friend, and the reason why she's here is because isa siya sa mga tatanungin natin kung ano nga ba yung epekto ng science and technology sa kanya. So, ayan ako ngayon, si Jaisel Cabucos. So, ano nga ba yung epekto sa akin ng technology sa akin daily lives? Para sa akin kasi, yung technology talaga, meron siyang magandang positive effect for me kasi lalo na halos ngayon, I'm a student na magkaklase nga kami ng Miles, more on online. So, sa online, doon ko nagagamit yung technology. And then, katulad niya, may mamilis na sa Makati, LDR kami. Yung cellphone, like technology na sa digital na to is nagagamit ko para to communicate with her. Tapos, alam niyo naman din na ang dami talagang magagawa yun para mas mapapabilis lahat, lalo na yung kapag gagamit tayo ng mga like reporting, di ba? Halos karamihan, reporting ngayon online na. Yung kailangan na through laptop, like doon ka gagawa, mas napapabilis lahat. So, para sa akin talagang malaking biggest ang help ng isang technology. I have a few questions now about technologies. But before we start, may I know what's your name first? Hi, I'm Andrea po. Okay. Miss Andrea, my first question is, how technology help you when it comes to your hobbies? Actually, my hobby is watching animes and TV series, K-drama. So, it's really helpful talaga. Since doon talaga nakafocus yung hobbies ko eh. Oh, so it's good to hear that technology helps a lot when it comes to your hobby. How about entertainment when it comes to technology? Do you find it more helpful? Actually, TikTok is somewhat entertainment din, diba? So, yes. Okay, that's good to hear as well. My last question is, what do you find the most useful technologies nowadays? Very convenient. Siguro, smartphone. Okay. Doon din talaga ako eh. Yun yung mas madaling dalhin, everywhere. Hindi siya mabilis malungkot. So, are you a student? Yes. I'm a fourth year college now. So, that's why I think smartphone is the most useful technologies for you Yes. as your student, just like me as well. So, that's it. Thank you. Thank you. I have a few questions now about technologies. But before we start, may I know what's your name first? Ako si Gerald. Okay, first question ko po. Do you have any difficulties when it comes to using a technology like computers, laptop, or smartphones? Meron. Like what? Laptop. Oh, laptop. So, nahihirapan kayo navigate yung laptop minsan. Am I right? Mahirap talaga. Hindi siya kagaya ng smartphone. Tama yun. Oo. Okay, thank you for that. How about naman sa apps? Kapag usually you're not familiar with the app, do you have any difficulties when it comes to navigating it? Oo. Usually, pag hindi ka familiar, no? Like, bagong download mo yung app or games. So, ganun. Okay, when it comes to instruction, do you find it more helpful? Like the instruction that the app offer as well when the first time you downloaded it? Okay, that's it. Thank you for doing this quick survey about technologies. Hi guys, andito ako ngayon sa park and earlier si ate, in-approach ko siya. Ate, gusto ko lang ask if
sa inyo po, ano po yung perception nyo regarding sa technology? Since nabibilang po kayo sa younger generation and right now kasi 'di ba, syempre usong-uso na yung technology. I mean, ayun, ano na ngayon, mas madalas nang gamitin natin yung technology. Ano po yung masasabi nyo regarding dito? Okay. So for me, bilang view na rin para sa aming mga younger generation, talagang nakakatulong po ang technology. Pero since natakal po naman siya sa research before, meron po tayo tinatawag na digital dilemma na nagtatakal about its pros and cons. So for its pros, yun nga, nakakatulong siya na mas mapabilis yung pagkalap ng information para sa amin. Like for example, kailangan namin ng article na magsusupport sa research namin, pwede namin siyang i-google na lang. Unlike before na kailangan mo pang maghanap ng maraming books. And then for its cons, like pag sobrang babad kami, nakaupo na lang kami, hindi na kami nakakapag physical activity, and then yung vision namin maapektuhan, which is bad for our health. Pero naniniwala pa rin ako na kapag ginamit natin ng tama, effective siya sa aming mga, hindi lang sa amin, sa ating lahat, effective yung technology. Thank you. Good day po. Ma'am, pwede niyo po bang i-introduce yung sarili? Hi, I'm Christine Joy Digado and I'm from BSED 22M. So may question po ako para sa inyo. Ang question po is, ano po yung mga technology na ginagamit mo sa pang-araw-araw po? Mostly cellphone and laptop. In what way po siya na nagbe-benefit pa sa sarili niyo po? Nakakatulong siya and benefit siya for me through nakaka-connect po ako sa mga instructor and professor po sa school especially kasi doon po kumukuha ng materials and topics about certain lessons po. Bilang student po, ano pong mas prefer nyo? Online learning or face-to-face class? Online versus face-to-face. Hirap. Hirap pumili kasi parehas may advantage at disadvantage. No? Yung kasi face-to-face, yun eh. Kung learnings lang, pabor talaga sa face-to-face. Kasi yun eh, kumbaga actual, actual learnings yun. Kumbaga bigayan na lang ng knowledge ng yun. Yung teacher mismo nag-aabot ng knowledge. Di tulad ng face-to-face, cellphone lang, nakakatamad, nakakantok yun. Pero para sa akin lang, kung ako yung mapipiliin, maging practical na ako. Kasi tamad ako na klase estudyante. Mas pipiliin ko yung online. Kasi pag hassle yun pag face-to-face. Gigising ka pa ng maaga, pasok nyo, 7, tapos 6:30 ka makagising. Naku, yun, walang kain, tapos saudita na yung ligo mo. Hirap. Di tulad ng online, pag gising mo ng 7 yung pasok nyo, tapos makagising na ng 6:59. Kunin mo lang yung phone mo, tapos online ka na. Join ka na. Kahit walang ligo, walang kain ka na lang habang nagkaklase, pwede na yun. Ano pa? Yung face-to-face, magastos. Hindi lang sa pamasahe. Hindi sa mga, mga bilihin, lalo sa kantin. Ako, mahal yung mga bilihin dyan, tubong lugaw dyan. Di tulad sa bahay nyo, kain na, mga yan dyan. Kaya sa akin, ewan ko lang kung maniniwala ba kayo, pero para sa akin, online ako, approve sa akin yan. Kasi nakadepende naman sa yan eh. Wala naman sa online tsaka yan. Kung gusto mo matuto, basta yan. Walang yan. Mas marami pang distraction sa face-to-face. Lalo yung mga barkada. Pero sa akin online. Approve sa akin yung online yan. Pali, kumbaga po sa inyo, mas convenient po sa inyo yung online learning? Oo naman, syempre. Para sa akin lang yan ha. Ewan ko lang sa kanila kung maniniwala sila sa akin. Para po sa inyo, negative po ba o positive ang effect sa inyo ng technology sa society? Sa akin, positive talaga. Dahil kailangan, trabaho,
Halimbawa, tawag sa trabaho mo, napunta ka dito, may gawin ka, ito, tapos pamilya, kung anong mayroong problema doon, mabilis lang makarating sa iyo. Parang gano'n, kailangan, pagbibisan na kaalaman, automatic yan, pag may simple, halimbawa gano'n, bilis lang din mo alam na kung ano nangyari doon. Ano-ano po yung mga bagay na namimiss nyo before magkaroon ng technology? Noon kasi, nung bata pa kami, wala kaming cellphone. So, nung bata kami, mas na-enjoy namin yung pagising mo sa umaga, mag-aalmusal ka, tapos lalabas ka, maglalaro, makakasama mo yung mga kaibigan mo, magkakaroon talaga ng bonding, yung personal interactions, kwentuhan, ganyan. At saka, noon kasi, since wala ngang cellphone talaga, nung panahon namin, kapag dumating ka sa teenage life, syempre hindi naman maiiwasan yung magkakaroon ng crush, magkakaroon ng ligawan, ganyan. Noon kasi personal na sasabihin or di kaya sulat, mas genuine, hindi kagaya ngayon na through text na lang, through messenger chat, naliligawan ka. Tsaka noon, andyan talaga yung effort na pupunta sa bahay, ganyan. Yung sa ngayon kasi, since nauuso yung mga nagkakaroon ng nakikilala mo sa social media, doon message mo, makokontak mo na agad. Less na yung effort, hindi mo talaga siya personally makikilala kasi nga, online lang kayo, nagkakilala. Unlike kapag personal, makakaharap mo, makaka-interact mo, makikita mo talaga personal yung personality ng tao. Kasi kapag sa chat naman, lahat ng maganda sasabihin, masasabi sa'yo eh. 'Di ba? Yung mga ayaw ipakita sa'yo, hindi mo makikita kasi nga, online lang. Salamat po. Ang katanungan ay, ano-ano ang teknolohiya na ginagamit mo pa sa pang-araw-araw? Ang aking kasagutan ay tablet, laptop, and cellphone. And ilan lamang yan sa mga gadgets or new technology na meron tayo ngayon sa modern world or the 21st century. Kung anuhin natin ang tatlo, ano-ano nga ba ang mga positibong epekto nito sa ating mga tao o mga humans? Ang positive effect nito ay nakakatulong ito na mag-gather ng information kahit saan at kahit kailan. Basta meron kang data or wifi. Pangalawa naman ay mas marami ka makikilala, mas mapapadali ang inyong pagmemensahe or pagbibigay ng mensahe sa inyong mga minamahal sa buhay. Pangatlo naman ay masaya dahil it's internet, di ba? And kung tapos naman natin ng positibo, syempre hindi mawawala ang negatibo. Ang negatibo naman ay pag nasobrahan ka sa paggamit ng teknolohiya or mga tablet, cellphone, smartwatch, or whatever it is, nakakasama rin ito sa iyong kalusugan. Lalo na may mga ibang research na may iba na namamatay dahil lang sa overuse ng cellphones, laptops, and tablets, and many more. Makikita yan sa maraming cases like on TVs. And marami pang mga negative effects, pero dyan lamang tatapos ang aking video. Maraming salamat. So hi guys, as you've all noticed na a lot of participant is sumagot na positive effect daw may positive effect daw yung technology sa kanila. However, behind those positive effect is negative effect. So, hindi nila masyadong in-emphasize yung science, but we will going to emphasize the effect of science to the society. So, science also has positive and negative effect to the society. So, yung positive effect given when it comes to medicine. So,
Without experimentation, without science, there is no discoveries of medicine and also technology. So, hindi natin ma-experience yung advancement ng technology without science. So, the negative effect of science naman is kapag yung kailangan sa experiment is mga natural resources or nagkakaroon tayo ng environmental damage. So, yung technology naman as given to the interviews, yung technology, yung effect ng technology has positive and negative then. Positive because it makes our life easier, household chores, studies, works, and etc. However, on the other side, the negative effect is kapag too much yung gamit natin or nare-rely na lang tayo sa technology. So, that is the point of this vlog. See you again next time. Bye!